sari-sari store, huwag kayo papayag na ganun yung mangyari sa inyo guys, na gawin kayong utangan. Kung wala sila, lalapitan kayo. Parang kaawa-awa yung sitwasyon nila. Hello everyone, it's me again, Ruby, aka Rubia31 Vlogs. Welcome back to my YouTube channel. Shout out sa ating mga kapokasari, yung ating mga OFW friends, and yung ating mga silent viewers, yung ating organic na mga subscribers. Hello everyone. So, share ko lang guys yung ating customer na napadpad ulit dito sa aking tindahan nung nakaraan. So, napansin niya na yung aking daw tindahan ay matagal na. So, yun nga, napansin niya guys na yung aking tindahan ay matagal na daw. Kasi nabanggit niya na yung apo daw niya maliit pa nun, tapos nasa ibang bansa na. Ayan, sabi niya sa akin, Ruby, itong tindahan mo matagal na. At mataas na rin yung bahay mo. Napansin niya lahat yun nung pumunta ulit dito guys. Kasi nung mga panahon na yun, nung pumupunta rito, ay dinadalaw niya yung kanyang kapatid dito sa aming kapitbahay. So nakakasad lang kasi nung mga nakaraan ay namayapa na siya. So napansin ko din na nga, no, matagal na pala yung aking tindahan. So mag-18 years na yung aking tindahan guys. And i-share ko kung ano yung sikreto ko kung bakit tumagal yung ating tindahan ng ganong taon. Kasi nag-start ako 2006. So bali mag-18 years ngayon, darating na May yung aking sari-sari store. So ano nga ba yung aking sikreto? Ba't tumagal ng ganong taon yung aking sari-sari store? Sa totoo lang, syempre nagdaan din tayo ng maraming pagsubok, yung ating pagtitinda. Kasi meron din tayong mga naging customer na mga pasaway, hindi nagbabayad ng mga utang. Lalong-lalo na nung mga panahon na syempre syunga-syunga pa tayo, laging nagtitiwala na babayaran ka tapos hindi naman pala. And mostly yung mga inuutang nun guys ay yung mga basic needs. Ayan yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, gaya ng bigas. Ayan, na 1, 2, 3 ako nun guys. Umabot ng konti lang naman, pero masakit din sa pakiramdam na ganun yung ginawa. Ayan, inutangan ako ng bigas, mga MP, tapos yung tubig, mineral water. Umalis na lang na walang paalam. And yung tao na yun ay naging kumare mo pa, kinuha kang ninang. Ganun pa man, kung ano man yung nangyari, pinabayaan ko na lang din. So, hindi lang yun yung experience ko din. Meron din pangako ng pangako, babayaran kita pag sahod ko. Yung ginawa nila yung tindahan mo na lalapitan ka lang pag may kailangan. Ang saklap yung mga time na ganun, hanggang sa natuto na rin ako. Syempre na mature na yung isip natin na hindi lahat ng lumalapit ay kaibigan mo na. Kaya yung mga baguhan lang na mga may sari-sari store, huwag kayo papayag na ganun yung mangyari sa inyo guys, na gawin kayong utangan. Kung wala sila, lalapitan kayo. Parang kaawa-awa yung sitwasyon nila. Dapat kaawaan nyo muna yung sarili nyo bago yung iba. Kasi once na ganun yung sitwasyon, mamaya wala sila, lala na naman, sunod na araw, ganun ulit. Ayan, lista ka ng lista. Alam mo yun, nakakalungkot yung ganung pangyayari na naging karanasan ko guys. Pero hindi ako bumitaw sa pagtitinda. And noon ay meron din akong ibang pagkakitaan, gaya ng pagbuburda. Ayan, pinagsabay ko yung pag-aalaga ng anak, hatid sundo sa mga bata noon na 2. Kasi mga grade school pa sila noon. Kaya doble effort yung aking gawain nun dito sa bahay. Nagbuburda, nagtitinda, nagluluto, naglalaba. Kasi wala tayong katulong. Kasi kaya naman natin gawin yun. Umaabot pa noon guys na yung aking pagbuburda ay umabot na ng madaling araw. Dahil may mga ras na burdahan. Yun yung aking mga karanasan na kasabay na rin yung aking pagtitinda. Pero ngayon ay wala na akong ibang gagawin kundi yung aking pagtitinda na lang, kasi yung aking pagbuburda ng mga damit ng santo ay na-stop gawa ng nagka-pandemic. And humina ng humina hanggang ngayon, hindi na ako nagbuburda guys. Kaya nakakonsentrate na lang ako sa aking tindahan. And syempre pag-aalaga ng aking anak. 2 kasi yung aking anak guys, 2 babae. And salamat dahil graduating na sila. Yung isa nga yung
Yung bunso ko ngayon ay graduate na rin ngayong darating na August. Experience na naranasan ko guys sa pagtitinda, na hindi maganda yung pakikitungo nila sa'yo pag hindi mo na sila pautangin. Pero dati yun, yung mga customer ko na ngayon ay medyo, syempre nagkakaedad na rin sila, naging mabait na. Naging mabait na. Kung kailan nagkaedad, naging mabait na. Isang sekreto para lumago yung inyong tindahan at magtagal, kailangan mong magsipag. Magsipag mamili, magsipag magtinda, at kailangan ay marunong kang makisama. Marunong makisama na hindi ka pa uto-uto. Yun, dapat din mag-stricto ka. Kasi kung hindi ka mag-stricto, puro lang away yung pinapairal mo. Siyempre, isipin mo rin kung maging sunod-sunuran ka din sa kanila, gawin kang utangan. Hindi pwede yun, huwag kang papayag. Kaibiganin yung mga bata dahil yun yung mga customer na inuutusan ng mga nanay nila na bumili ng mga inuutos nilang mga gamit sa bahay na kailangan nila pag nagluluto. Sabay na rin bibili sa mga candies. Ayan, mahilig sa mga bata yung mga candies natin, kaya huwag din tayo magpapawala nun. Meron kang produkto na hinahanap lagi ni customer para lapitin lagi yung inyong tindahan. Kaya ako guys, meron mga non-food product akong mga paninda, kaya sa akin sila bumibili. Minsan pa nga umaalis ako ng bahay, may pinupuntahan ako. Sa akin sila pumupunta dahil dun sa ibang tindahan ay wala silang mga panindang ganun. Kaya once na pumupunta ako ng, kunwari namimili ako, sabi ko, nag-aantay dito, marami namang mga tindahan dyan. Bakit hindi ka dun bumili? Sabi niya, ay wala kasi sila dun, Ate Ruby, kaya dito ako nag-aantay sa'yo kung kailan ka darating. Kaya yung minsan natatawa na lang ako kasi ganun yung sinasabi nila. Yung mga ibang kasing tindahan ay wala silang ganong paninda, ako lang. Kaya sa akin pa sila bumibili ng hinahanap nila. Ramdaman mo rin guys kung ano pa yung mga hinahanap nila. Kailangan mong maglista kung sakaling yung hinahanap nila ay wala sa'yo, para sa susunod ay mabili mo na ito. Ganyan yung aking mga technique guys, para kumbaga ay madagdagan yung ating mga paninda. Siyempre makinig sa customer kung ano yung hinahanap nila at kailangan natin i-provide sa ating tindahan. At huwag din magpapawala ng mga fast-moving items gaya ng mga kape, sigarilyo, mga gamit sa pagluluto. Yan yung mga madalas binibili ng ating mga customer. At syempre kailangan din maging friendly tayo, huwag tayong magsusungit. Kung masungit man yung customer, hayaan mo na lang kung sungitan ka. Huwag ka lang mapipikon kung minsan, kasi may mga customer na sobrang mapang-asar, alam mo na yun. Ano lang, kumbaga, hayaan mo lang, wag lang below the belt yung sasabihin sa'yo, huwag kang pa-apekto. Kasi once sensitive ka at palasagot sa kanila, naku, hindi ka na yan babalikan. Kaya kailangan, always smile, always smile. Kahit masakit yung katawan mo, masama yung pakiramdam mo, or naiinis ka sa kanila, yung ngitian mo lang, hayaan mo lang, ganun lang yun. Pero minsan, napipikon din ako, sumasagot ako. Pero sa mga taong, pakiramdaman mo din kung ano yung timpla ng ugali nila. Ganun lang yun. Huwag lang masyadong, siyempre, yung pananalita, masakit man na magsalita, bayaan mo lang. Ganun ang buhay ng may tindahan. At kung itatanong nyo naman guys, sa tagal ng aking pagtitinda, kung meron ba akong naipundar, syempre meron din naman. Alangan naman na wala, sa tagal na hindi tayo nakapag-ipon. Syempre meron din tayong naipon, and huwag na natin isa-isahin yun guys. Ayan, relate yung ating mga kapwa kasari dyan na kung ano ba yung mga naiipon natin, ayan, secret na lang natin, no? Kumbaga is maging sa sarili na lang din natin yun, huwag na natin i-share. Kasi private na yun, basta sa atin, tuloy-tuloy lang yung pagbebenta. Dahil meron tayong pangarap, gaya ng ating YouTube, ayan sa mga YouTuber dyan, sana huwag naman i-skip yung aking ads para makaipon naman tayo ng revenue. Palagi din meron kang stock. Ayan, huwag kang magpapawala yung mga fast moving guys, dahil yun yung magpapalago ng inyong tindahan. Yung items na ganito na mabenta, kailangan bili ka ulit.
Kasi ako guys, every other day ako namimili dito sa aking tindahan. And naglalakad lang ako, bihira lang akong magsakay dahil malapit naman dito yung mga grocery na aking pinagbibilhan. At swerte nga ako dahil malapit na sa lahat, hindi ko na kailangan pupunta pa sa ibang lugar para mamili gaya ng mga nakikita kong mga nagbablog. Kaya hindi dapat tamarin, kailangan sipag at tiyaga lang para magtagal yung ating tindahan. Ayan, kung bago ka sa aking channel, ayan, tapusin ko na yung aking vlog ngayon dahil medyo tanghali na. And kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod pang mga video. See you in my next video. Bye-bye. God bless us all. Bili ka ng? Wala po. Oh, Beshi, anong bibilhin mo? Ay, do. Yung Pogs? Ah, Oh, mag-hi ka muna. Anong bibilhin mo? Ano? Shout out kay Princess. Yung pera-pera. ilan? 1,000 lang. 1,000? 5. Anong 5? 5. Neto. Ay, yung pera. Ayan, mabili yung aking pera. Perang candy. 1,000? Mas marami kasi yung 20 ang daya. Oo, ayun o. Nagbibenta. Oh, paubos na nga eh. Naubos na. Yun na lang. Nagbibenta ko yan. Gagawin ko yung money-money. Money. Ayan. Iba-iba ah. Wag yung lahat ano. Di ba nga? Wag yung 1K. Kasi ano yun. Tsaka ano? Ano? 500, tsaka 50, tsaka 20. Oo. 100. Kasi kawawa naman yung 20. Iniiwan mo. Sama mo na rin ng 20. May 20 na nga oh. 50 yun. Hindi ah. Yung Oh, ano. di ba? Oh, dilan mo. Palitan mo ng 1,000. Ang dami ng ate. Itong bula lang na to.